Aray ko. Aray. Ouch. What's up again mga Lodi? I'm back. Well, na-miss nyo ba ako? Sa tingin ko hindi. Pero ayos lang sa akin yun. Well, ang topic natin ngayon ay what if na mag-champion ang Shohoku sa Inter-High. At ang nag-request ito ay si Nash Satana. Shoutout sa'yo, dudes! Well, kung panonoodin natin ang original story ng Slam Dunk, naglaban ang Sano at ang Shohoku. Tinalo ng Shohoku ang Sano. At partida nito, injury pa dito si Sakuragi. So, bali sa part na ito, babalik ta rin natin ngayon. Hindi may injury si Sakuragi, pero tatalunin pa rin nila ang Sano. At syempre, base sa aking pagsasaliksik, dahil hindi nga injury dito si Sakuragi, sa nakikita ko at sa obserbasyon ko, hindi lang isa ang ilalamang ng Shohoku dito. Matindi. Hindi nga injury si Sakuragi. Ang tansya ko mga dalawa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. At syempre, mag-iiyakan dito ang mga Sano. Wawa naman. Ayaw, di ma. At syempre, matapos talunin ng Shohoku ang Sano, papasok na sila ngayon sa top 8. So pagdating nila dito sa top 8, dito naman nila makakaharap ang team ng Aiwa na pinamumunuan ng isang mahusay na point guard na si Dai Moroboshi. So base dito sa pagre-research ko, itong si Dai Moroboshi ng Aiwa ay walang ipinakilalang malakas na kakampi. So napaisip ako, so kung wala itong malakas na kakampi, sobrang lakas nito na may compare kay Maki. So kaya hindi na ako magtataka kung bakit umaabot sila sa Inter-High. So sobrang lakas nga nito kaya kinikilala siya ni Maki. Sa original story, tinalo ng Aiwa ang Shohoku. Dahil sa oras na yon, injury na doon si Sakuragi at hindi na naglalaro. Pero dahil doon, mapapaisip ka. Dahil bakit nanalo ang Aiwa sa Shohoku? Samantalang one-man team lang ang Aiwa. Samantalang ang Shohoku, kahit wala na si Sakuragi, solid pa rin ang lineup nito. Well, I will explain. Listen carefully. Si Moroboshi ay isang point guard. So ang trabaho ng point guard ay pwede itong umiscore or mag-penetrate. Similar sa style ni Maki. At syempre, dahil nga sa sobrang lakas nito, kinakailangan ng Shohoku na 4 ang magbabantay dito. Nakatulad ng ginawa ng Shohoku noon kay Maki. At dahil wala doon si Sakuragi sa Shohoku dahil injury siya, walang nakatokang magbantay sa mga ibang kasama ni Moroboshi. Kaya ang mangyayari, malilibre ang mga kakampi ni Moroboshi at makakalibre ng puntos. Pero dito sa ating part, hindi makakaporma si Moroboshi. Dahil sa part na ito, hindi injury si Sakuragi. So ang mangyayari, kahit mag-penetrate siya, ay kayang bantayan ni Sakuragi ang ibang kasama ni Moroboshi at mapipigilan nila ang kanilang opensa. At doon, mahihirapan si Moroboshi na umiscore. At masisira ang laro nila dahil itong si Sakuragi ay syempre alam natin na malakas mang-asar. Mas galing mo pala dyan Hindi ko alam At sa senaryong yon, sure na mananalo ang Shohoku laban sa Aiwa. Kaya itong si Dai Moroboshi ay siguradong iiyak din. So ngayon naman, matapos ilang paso ng Shohoku ang Aiwa, pasok na sila sa top 4, di ba? Ang bangis. So ngayon, nasa top 4 na tayo. So curious kayo, di ba? Kung sino-sino ang mga pumasok sa top 4 bukod sa Shohoku. Siyempre kasama yung Kainan. So yung dalawang team, gusto nyong malaman kung sino yung mga pumasok. Well, eto sila. So eto na yon ang mga pumasok. So ito yung original na lineup na pumasok sa top 4. Ang unang pumasok ay ang Aiwa. At ang sumunod ay Daikokuen or Osaka. Ang sumunod ay Kainan.
At yung pang-apat ay unknown. So, walang pinakilala na team kung anong team yon. So, walang pinakilalang team. So, palitan na lang natin. Gawin nating halimbawa, Ateneo. Nagbibiro lang ako. Hindi, joke lang yon. Pero kung titignan mo dito sa ating version o dito sa ating pinapaliwanag, so nanalo dito ang Shohoku kontra sa Aiwa. So meaning, yung Shohoku ang papasok sa top 4. Ganun yon. So bali, dito sa top 4, ang makakalaban ng Shohoku team ay ang Daigokuen or Osaka. Yan ang makakalaban nila. At ang Kainan naman ay yung makakalaban nila yung Ateneo. Wow naman! Wow! Wow! So bali sa part na to, ang makakalaban ng Shohoku sa semifinals ay Daigakuen or Osaka na pinamumunuan ni Atsushi Tsuchiya. So curious kayo kung gaano kalakas ang player na ito. So bali, pinanood ko yung mga mangilan-ngilan na video nito. So napansin ko at naobserbahan ko, kung maglaro ito ay parang si Fujima na may halong tawag dito, may halong Sendo. So pinagsamang Fujima at Sendo. So meaning, ang klase ng player na ito ay tinatawag na unpredictable. So hindi mo siya mababasa kung anong gagawin niya sa loob ng court. O di ba? Parang nakakatakot na player to, di ba? Pero hindi pa rin yan uubra sa bida nating si Sakuragi. Dahil alam naman natin na si Sakuragi ay kayang bumasa ng mga unpredictable na galaw. Tulad nung kay Sendo, di ba? Nahuli niya kung anong gagawin ni Sendo. So, gagawin din uli ni Sakuragi ang mga galawang yon pagdating dito sa semifinals. So, bali, ang magiging resulta nito ay mananalo uli ang Shohoku at sila ang papasok sa finals. At ang makakalaban nila sa finals, siyempre walang iba kundi ang Kainan. So, dito magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na malakas. At ito ang gustong palabasin ng anime na ipalabas na Kainan at Shohoku ang maglalaban sa Interhigh para sa finals, na hindi naman pinayagan ng author ng Slam Dunk. Kasi ang Slam Dunk ay based on reality, hindi siya fantasy. Kaya maganda talaga ang Slam Dunk na ipalabas na hindi mag-champion ang Shohoku. Pero ang gusto ng anime, ang Shohoku ang magcha-champion sa Interhigh. Pero hindi sila nagkasundo dito. Pero sa part nating ito, magcha-champion dito ang Shohoku. At dito babawi ang Shohoku laban sa Kainan. Dahil sa district nila, natalo ang Shohoku laban sa Kainan. So dito sila babawi. At matinding bawi ang gagawin ng Shohoku. Kumbaga malupitan talaga, matinding race back. So kapag nag-champion ang Shohoku dito, so gagawa ng bagong history ang Shohoku dito sa Interhigh. So makikilala sila at bagong katatakutan na team sa pagdating dito sa Interhigh. So itong si Sakuragi ang hihirangin na most defensive player. So magpapakita siya ng superiority dito sa Interhigh. So lalo siya makikilala. Ngayon, ito naman si Akagi. Bali sa nakikita ko, pagkatapos nila mag-champion, dadami ang offer niya sa college. So maraming college ang mag-uunahan para kunin siya para maglaro sa kanilang mga eskwelahan. So ito namang si Rukawa, simula sa pagiging 3-star, ay tataas ito hanggang 5-star. So ibig sabihin, tataas ang value niya. So malaki ang tsansa o talagang kukunin siya ng national team para maglaro. Dahil nga, umabot sila sa championship at sila ang nag-champion. So bali itong si Rukawa ang magiging number 1 draft pick. So okay guys, yan yung mga nakikita ko na mga possible na what if na mag-champion ang Shohoku team sa Interhigh. Well, kung may mga nakalimutan ako, comment down below na lang. Okay guys, hanggang dito na lang. Okay, this is your Pro Chamba signing off. Aray! Aray ko! Kanina ka pa!